tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na una pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, ipinapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay merong kakayanang magbago. Magbago sa mabuting paraan. At ano pong ibig sabihin nito? Na mula sa pagiging hindi gaanong kabuti na asal pag-uugali na meron tayo, nawa magbago tayo sa pagiging isang tunay na mabuting tagasunod ni Jesus. Huwag naman sana yung kabaliktaran, yung tipong mabuti ka na, magbabago ka at unti-unti kang magiging masama. Mga kapatid, sa buhay natin, araw-araw po tayong gumagawa ng desisyon. Marahil kaninang umaga pagmulat po ng inyong mga mata, tinanong nyo sa inyong mga sarili, magsisimba ba ako o hindi? Makulimlim ang panahon, masarap matulog, araw ng linggo, araw ng pamamahinga, masarap na lamang magpahinga sa bahay. Sa bawat araw, gumagawa tayo ng desisyon. Pero tingnan natin mga kapatid, na minsan yung mga bagay na inoohan natin sa ating buhay, yaan yung mga bagay na tinuturing nating mahalaga sa ating buhay. Pansinin po ninyo, kung meron pong isang taong nag-imbita sa inyo at sinabi, "Tara, kumain tayo sa labas." Kapag importante yung tao na yon, dali-dali kang magsasabi ng, "Sige, tara na, ngayon na." Pero kung ang nag-imbita sa'yo,
hindi ganun kahalaga. Di ba ang dami nating palusot? Ayaw pa nga natin siyang masaktan eh. Kaya gumagawa na lang tayo ng palusot. Ganun din sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Yung mga madalas nating oohan, yan ang mga bagay na pinahahalagahan natin. Yung mga bagay na hinihindian natin, yan din minsan yung mga bagay na hindi natin nakikitang ganoon kaimportante sa ating buhay. Kaya nga, di ba ho ang mga mag-asawa, ano ang sabi ng mag-asawa nung sila ay kinasal? Opo, no? Nangangako po ako. Nandoon yung pagtugon dahil yung kanyang asawa tinuturing niyang mahalaga. Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong pamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Kung mapapansin po ninyo sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi na naman ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa ama at dalawang anak. At anong sabi ng ama sa kanyang mga anak? Magtrabaho kayo doon sa ating ubasan. Sumagot yung panganay na anak. Anong sagot niya? Ayoko po. Pero nagbago yung kanyang isip at tumugon. Mga kapatid, minsan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, minsan ganyan din naman tayo. Maraming pagkakataon na natatanggihan natin ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nagkakasala tayo, tinatanggihan natin ng Diyos sa ating buhay. Pero hindi habang buhay ay pagtanggi. Hindi habang buhay ay paghindi sa Diyos. Dahil kung merong pagbabagong nangyayari sa ating puso, yung pagtanggi, yung paghindi natin sa Diyos, napapalitan ng oo. Kaya nga, di ba, may mga tao na sinabi nilang makasalanan sila. Pero natagpuan nila ang Diyos sa kanilang buhay, yung paghindi, naging pagsunod at pag-oo sa Diyos. Naalala ko po isang beses, nagpakumpisal po ko sa isang bilangguan. At alam niyo po, minsan sa isang bilangguan, wala naman po talagang umaamin na sila ay nagkasala. Lahat sila inosente. Pero isang beses, may lumapit sa akin na isang bilanggo. At ang sabi niya sa akin, Father, alam niyo po, dito ko lang po natagpuan sa loob ng bilangguan si Jesus. At mula nung natagpuan ko po sa bilangguan si Jesus, nagsisi po ako sa aking pagkakasala. Makailang buwan ang lumipas, bumalik ho ulit ako doon sa bilangguan na yon at hinanap ko siya. At ang sabi ng mga kakosa niya, Father, nakalaya na. Sabi nga po nila, nagsiserve na daw po sa simbahan. Sabi nga po nila, nagbago daw po ng buhay. Mga kapatid, mula sa pagtanggi, nakita si Jesus, nakilala si Jesus, tumugon, at ang buhay ay laging umuoo kay Jesus. Yun po yung panganay na anak. Sino naman po yung pangalawang anak? Sabi dun sa talinghagang kinuwento ng Panginoon, siya yung nagsabi, Opo, pupunta po ako. Pero siya po yung hindi tumuloy. Tandaan natin mga kapatid, kanino ba ibinahagi ni Jesus ang talinghaga?
Di ba? Sabi, ibinahagi ni Jesus ang ang talinghaga sa mga saserdote at matatanda ng bayan. Ibig sabihin, sa mga bihasa sa salita ng Diyos, sa mga pari, ibinahagi ni Jesus. Minsan mga kapatid, ganyan din tayo sa Panginoon. Panginoon, magbabagong buhay na ako. Panginoon, hindi na ako gagawa ng masama. Panginoon, hindi na ako maninira ng kapwa. Pero baka minsan, yung ating mga pangako sa Panginoon ng oo tayo ng oo, hindi naman talaga nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Marami sa atin, amen ng amen sa Panginoon. Pero pag uwi naman at paglabas ng simbahan, baka naman masama ang ugali natin. Baka naman malupit tayo sa kapwa natin. Alam niyo po, 8 taon na po akong pari at na-assign na rin naman po ako sa iba't ibang parokya. Wag ho ikasasama minsan ho ng loob po ninyo sa akin. Pero minsan isang nakakalungkot na bagay na minsan kung sino pa yung laging nasa loob ng simbahan, sila pa yung masama ang ugali. Hindi naman sa nanghuhusga po. Diba? Sorry ho No, kung sino pa minsan yung amen, amen, no? Lord ng Lord, no? Mahal na pong Jesus Nazareno. Pero baka sila pa yung paglabas at pag-uwi sa tahanan, malupit sa kasama sa bahay. Baka kasi, oo tayo ng oo, pero hindi naman nakikita sa ating pagkilos at sa ating paggawa. Magandang tanungin, sino ba ako sa 2 anak? Yung panganay o yung bunso? Pero mga kapatid, merong pangatlong anak. At sino ho yung pangatlong anak? Nabanggit ho siya sa ating 2 pagbasa para sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit? Dahil yung kanyang pagtugon ng oo sa Diyos, kitang-kita sa kanyang pagkilos at paggawa. Hindi lang sa salita, kundi kitang-kita sa paggawa. Mga kapatid, nawa ang buhay natin ay maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tumutugon ng oo sa Diyos at sa ating pagkilos at paggawa, patuloy tayong tumutugon dahil gumagawa tayo ng mabuti at nagmumula sa pag-ibig kagaya ni Jesus. Mga kapatid, nawa ang pagtugon natin ng oo sa Diyos makita sa ating paggawa, sa ating pagkilos. Huwag lang tayong salita ng salita, pero hindi naman natin napakikita sa gawa. Ipanalangin natin mga kapatid sa misang ito, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, maging kagaya nawa tayo niya, na laging tumutugon, hindi lamang sa salita, kundi sa ating paggawa araw-araw. Amen.